Hello my dear! Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. Bago tayo mag-umpisa, manghingi muna tayo ng gabay, okay? Sa ating apat na elemento, okay? Sa apat na elemento ng ating mundo, sa ating mga anghel, sa aking mga ninuno, sa ating buong may kapal na may lalang ng langit at lupa, ako po ay gabayan at protektahan. Okay? Paunawa, panatiliin ang kalawakan ng ating isipan at gamitin lamang itong gabay. Okay, kung mapapansin niyo may meron akong binabasa dito kasi binago ko yung ating intro para walang maraming palabok, walang tsetsebureche. Okay, diretso na tayo my dear. First card, first 15 days of November. This is from November 1 hanggang November 15, 2025. We have here the Four of Wands. Okay, this is very nice, my dear, kasi sa energy ng money and career, maganda to. Energy na nagiging maayos or magiging maayos. If you have any problem, okay, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, malaki ang posibilidad, my dear, na maayos kung ano man yan problem na yan. Kasi ang Four of Wands is very stable. That is also energy of a success or success, my dear, sa larangan, my dear, ng iyong money and career. So, maganda siya. Okay? Very, very nice. Okay? Punta tayo sa area ng iyong connection. Okay? Ayun, may nahulog na. We have here the energy of the Four of Sword. Okay? Ipapop up ko rin sa ating screen. Angel number 44. Okay? Kasi meron kang Four of Wands at saka Four of Sword. Okay? So, sa energy ng Four of Sword is more on taking a break or manghingi ng space or wag mo nang mag-usap, wag mo nang magkita, yung parang ganon, energy ng separation, okay, sa area ng iyong connection, okay? Dito sa side na to, my dear, family, friends, and relationship is welcome, okay? So, based on your scenario, based on your situation, okay? Pero so far, yung energy na nilalabas ng first 15 days of November is very nice sa area ng iyong career, okay? So, punta na tayo sa iyo. Let me see. Okay, we have here the energy of, nag-plok, para nagganon. May sounds talaga. Okay, we have here the energy of the Knight of Wands. Okay, this is more on energy na very active. Okay, magalaw, action. So, expected mo, my dear Gemini, na ang first 15 days of November is very magalaw, very shaky talaga sa'yo. May mga bagay ka na gagawin, may mga bagay ka na ayusin, may mga action akong nakukuha sa card na to. This is also energy of explore. So there's a tendency na baka meron ka mga i-explore, meron ka mga susubukan, meron ka mga itatry, baka meron din meron ka mga curiosity. Okay, yun ang nakukuha ko over here. So there's a tendency na meron mga curiosity na mangyari. Speaking of curiosity, posible na baka meron ka mga gustong malaman. Okay, mga ganon. Okay, so next tayo, my dear, kung ano yung binabalance ng ating night. We have here the energy of the Three of Swords nasa area ng iyong career. Okay, pakisundan na lang din ako, my dear, ha, doon sa sinasabi kong career and love. Kasi this is a reading para sa career and connection or love, okay? And kanina nabanggit ko, nag-pop up ako ng angel number 44. Posibleng meron ka pang ibang mga makikita sa ating screen. Okay, you can use it as a guide also, my dear. Posibleng may pangalan dyan or mga verses, my dear, kasi mahilig ako sa mga verses, okay? So, pwede mong gamitin yung mga bagay na yan, my dear, okay? So, sa energy ng Three of Swords, I can feel talaga, my dear, na merong problem sa area ng iyong money, career area. Pero ang kagandahan kasi is nasusupport siya, my dear, ng ating Knight of Wands, which is you are finding solution. Okay, naghahanap ka talaga ng solusyon. And sa energy ng Knight, you are determined, my dear, determinado ka na masolusyonan kung ano man yung problema na yon na may kinalaman sa area ng career and money and career. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa kabilang side. Etong susunod na card is para sa area ng connection. We have here the energy of the Five of Cups. Okay.
Kanina pa pumapasok, my dear, sa area ng connection. Sabi ko nga parang may mga bagay na parang meron kang gustong malaman, connected doon yung energy. And I think baka malalaman mo yun. And I think baka yun ang mag-trigger, my dear, for any separation, okay? Na wag muna kayo magkita, wag muna kayo mag-usap, okay? Pero definitely, kasi this is the energy of the Five of Cups, parang meron ka madidiscover combination with our Knight of Wands. So meron ka madidiscover, meron ka malalaman, kung as of this moment nanonood ka nitong reading na ito and meron ka mga bagay na gusto mong malaman, malaki ang posibilidad, my dear, na ang first 15 days of November is the time. Okay, is the time, my dear, na malalaman mo tong mga bagay na gusto mong malaman or magkakaroon ng confirmation. And sa paglabas ng confirmation na yon, my dear Gemini, that is the time then na baka mag-decide ka or baka i-entertain mo. Actually, it's not your energy, it's the energy of the first 15 days of November. Baka i-entertain mo yung energy mo na energy ng first 15 days of November na yun, my dear, and sabihin mo sa sarili mo na okay, wag muna tayo mag-usap, wag muna tayo magkita, or baka mawala ka na lang talaga, you decided not to talk to that person, wag na muna kausapin yung tao na yon, or talagang i-cut yung connection sa kanya. Okay. So let me see. Punta tayo sa area ng iyong heart. Okay? Meron tayong dalawang card over here, okay? Pero naunang lumabas si Nine of Cups, okay? So yung next card natin isalagay natin sa area ng career, which is very, very nice, okay? Kasi this is energy of expectation and manifestation. Kahit na sabihin natin, my dear, na unahin ko tong card na to, okay? Sa area ng career. Kahit na sabihin natin, my dear, na merong mga Three of Swords sa area ng iyong money and career. Sabi ko nga, nandun yung energy na gusto mong very determined ka, like very determinado ka talaga, my dear, na masolusyonan kung ano man tong mga bagay na to. Add natin, my dear, yung energy ng Seven of Pentacles, which is energy of expectation or harvesting, my dear. So, maganda to kasi just in case meron kang mga ine-expect or meron ka talagang mga gustong mangyari sa area ng iyong career, talagang gagawa at gagawa ka talaga ng paraan, my dear, sa first 15 days of November na mangyari kung ano man yung mga bagay na iyon or ma-achieve kung ano yung mga dapat ma-achieve or mangyari yung mga dapat mangyari, my dear, okay? Punta tayo sa area ng ating heart, okay? This is your heart. Tuwing lumalabas, my dear, yung ating Nine of Cups over here, lagi kong nakukuha yung parang meron kang ine-expect, meron kang gustong mangyari, and hindi ko siya makonclude na like excitement. Posibly for some of you, excitement, lalo na kung sa area ng career, okay? Pero sometimes kasi ang Nine of Cups is nagre-release din siya ng energy ng kalungkutan or ng sadness. So let us just say, nasa area siya na parehas siya, meron may sadness and merong happiness, okay? Pero kung i-overall natin or parang magpo-focus lang tayo sa energy ng Nine of Cups, this is the energy, my dear, na parang sa first 15 days of November, meron ka talagang mga inaasahan na mangyayari. It really doesn't matter kung connected sa happiness or connected sa energy ng sadness, pero you are expecting something, okay? Talagang super, super determinado ka talaga, my dear, na mangyayari to at mangyayari to, malalaman ko kung anong kinakailangan ko malaman. Yung mga ganun, my dear, na energy, I hope you're getting my point, okay? That is the energy of your heart. And pag kinumbine mo kasi yung top card natin, which is the Knight of Wands and the Heart, okay, ang nakukuha ko over here, it's more on parang unstoppable yung energy, okay? Super, super unstoppable yung energy. So, sabi ko nga, my dear, parehas natin siyang i-open. It really doesn't matter kung may kinalaman to sa energy ng success or happiness or something na may kinalaman sa kalungkutan or sadness. Parehas ko siyang ino-open kasi iba-iba naman tayo ng senaryo. But yung overall na energy, my dear, is talagang super, super determinado ka talaga, my dear, na mangyari kung ano yung mga dapat malaman. Ay, mangyari yung mga dapat mangyari at malaman kung ano yung mga dapat malaman. Ganon. Okay, let's go tayo, my dear. Additional cards tayo sa area ng iyong heart. We have here the energy of the night. Okay? Energy ng night. Ang nakukuha ko dito, my dear, is kung meron mga tao na parang nangihingi ng second chance sa'yo or parang nag-a-ask ng forgiveness, okay, gusto pumasok sa buhay mo, mahihirapan ka rin, my dear, na makapag-decide ngayong first 15 days of November, ipapapasukin mo sila, my dear, sa life mo. Isa sa energy na nasasagap ko, my dear, is more on parang if just in case meron mga scenario, my dear, na parang magkukrush yung landas ninyo ng isang tao and parang nakatadhana na parang mag-usap kayo during that time, I can feel, my dear, na your heart will be very, very cold or parang you are still there, my dear, sa area na may galit pa rin talaga na connected sa tao na yun. Even though parang hinihila na, my dear, ng pagkakataon na mag-usap kayo or parang ayusin ninyo, my dear, yung mga bagay-bagay, my dear, sa mga araw na ito. Nandun ka pa rin, my dear, talaga sa area na parang you are not yet ready, my dear, na patawarin tong tao na to. Okay?
Let me see. Isa pa sa energy na nakukuha ko over here is for some of you, is mas gugustuhin ninyo mapag-isa. Mas gugustuhin ninyo, my dear, ng time with yourself. Okay? Kung meron man mga kasama, I think ito yung mga selected people. Okay? Talaga na talagang super, super close sa'yo. Okay? So, yon. Pero for some of you, mas gugustuhin ninyo mapag-isa, magbakasyon or something, or pumunta sa isang lugar na mag-isa lang kayo. And kung meron man mga taong mga involved na kasama mo sa journey or dito sa gagawin mo na ito, is they have this special placement sa life mo. Okay, yun ang nakukuha ko. Isolation, okay? Isolation nakukuha ko talaga, like super super isolate. Posibleng gusto mo talaga mapag-isa. Ganon yung energy. Okay, punta na tayo sa last three cards natin, my dear. Overall energy ng career and then overall energy ng love, and then i-close natin ng isang card. Okay? So, tingnan natin, dear. Umpisahan natin sa okay, we have here the energy of the Three of Wands, okay? Sa energy to ng career. That is very, very nice, my dear, kasi sure success talaga siya. Kagaya na sinabi ko sa iyo kanina, my dear, sa umpisa pa lang ng reading, kahit na sabihin natin meron mga sumisemplang sa area ng iyong career or meron mga delay, meron mga disappointment kasi meron ka ditong energy ng Three of Swords. Yung determination mo kasi, my dear, na makuha yung mga bagay na yun or makuha kung ano man yung bagay na yun isa doon. And parang kinukonclude or parang ino-overall ng ating Three of Wands over here na yes, you will have this success. For some of you is baka meron kayong mga travel na inaasikaso or meron kayong mga gustong mangyari or meron kayong mga gustong mapuntahan. Actually, hindi ko na siya kino-close na parang travel kasi yung energy niya is parang meron kang meron kang pinupush, meron kang gustong mangyari. It's like parang meron kang gustong bilhin. Yung parang gano'n na nakukuha ko, my dear, and mangyayari siya. Okay? Tingnan natin sa energy ng connection. Energy ng connection. Okay, we have here the energy of the tower. Okay? So, sa energy ng tower, this is not the time talaga. Kung meron mga tao na gustong pumasok talaga sa buhay mo, gustong mag-apology, this is not the time talaga, okay? Talagang you are not yet ready. And, isa sa nakukuha ko rin, this is the time din, my dear, na parang may mga tao or meron mga energy. Sinasabi kong mga tao kasi family, friends, and relationship is welcome dito, my dear Gemini. Hindi naman kasi kayo lahat in a relationship. Sinasabi ko na mga kasi yun nga, family, friends, and relationship. And sa energy kasi ng tower is more on, ang nakukuha ko na impact or energy is more on somebody is destroying or breaking your trust. Yung tiwala, my dear, parang ganon. So, parang may mga tiwala na masisira, mawawalan ka ng tiwala, ikakat mo yung tao na yon, meron kang gustong malaman, malalaman mo yung bagay na yon. There is also energy na parang gustong bumalik sa'yo, okay, pero you are not yet ready, my dear, na pabalikin yung tao na yon or entertain yung tao na yon. Okay? Once again, energy ng isolation. Okay, parang ina-isolate mo yung sarili mo, ayaw mo ng kausap, ayaw mo ng mga ganito, ganyan, ganon. You don't want any drama din, my dear, ngayong first 15 days of November. Okay, closing tayo, my dear. Last card tayo. We have the two cards, my dear, okay? Emperor, okay? Kino-confirm nito, my dear, sa area ng iyong career na success is coming for you, okay? Success is coming for you. And sabi ko nga kanina, yung energy na parang kung meron man mga taong involved sa'yo, I think sila yung mga tao that will be very, very beneficial sa'yo. Like, meron silang benefits or parang meron silang contribution, my dear, sa life mo. So, yun ang nakukuha ko dito. Kung meron mang tao na parang around you sa mga araw na to, sila yung mga tao na meron talagang silbi. Okay, let us just call it silbi sa'yo or meron talagang maitutulong sa'yo, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko sa ating last card. Dapat isa lang to, kaso dalawa yung nahulog. Okay, hidden message natin is the energy of the Queen of Pentacles. Okay, ang Queen of Pentacles kasi is more on troubleshooting ang nakukuha ko sa kanya. So, expected mo, my dear, na may mga troubleshooting ka na gagawin ngayong first 15 days of November. Mga problema na posibleng unexpected or mga problema na ine-expect mo na hindi ko siya kino-close, posibleng parehas nangyayari sa'yo, unexpected and then expected na problem. And you are just tino-troubleshoot mo lang talaga siya, like gumagawa ka lang ng mga another way para ma-resolve yung problem na yan, okay? This is the energy also of very caring na energy. Pero nabanggit ko kang kanina na parang meron mga trust, meron mga tiwala, my dear, na mabibreak. So, I think,
connected sa energy ng care. Maybe you care so much or you care too much sa tao na yan, and yung tao na yan is hindi niya in-appreciate or parang hindi niya nakita yung ginagawa mo para sa kanya. And ang worst part doon, my dear Gemini, is nagkaroon siya ng space sa heart niya na gawin yung mga bagay na yon, okay, whatever it is, okay, traidorin ka or kung ano man yan, lokohin ka or ganon, kasi breaking the trust nga yung nakukuha ko, my dear, okay? So, yun yung ating reading, my dear, para sa yung first 15 days of November. My dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe, pakiclick yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga upload, and please like, please share, please comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.